tinatawag natin si Sheikh Karimul Makdum, yung pangalawang Makdum or Yes, Sheikh opo. na dumating, that was 1380 already. Opo, opo. After 70 years, from 1310 to 1380, after 70 years, dumating yung pangalawang Sheikh. Ang kaniyang pangalan ay si Karimul Makdum. At ito po ay sinundan pa rin ng isang Makdum na ang pangalan niya ay si Tuan Aminullah Makdum. Ang Makdum po ay hinango sa salitang teacher o kaya guru o kaya yung ustads pag in-Arabic ngayon. Opo, ganun pala yun. Ako, magandang impormasyon yan. Okay. So, sunod-sunod po yun. 1310 and then 1380 dumating, and then later on dumating si Sheikh Aminullah, yung panghuli. And then lumipas ang mga panahon, dahil itong mga ninuno natin mga Muslim na sila ay nagtatag at nagpalaganap ng relihiyon nila sa mga siglo na yon. Siyempre, tao lamang tayo, namatay yung mga iba, naglahi sila, nag-iwan ng mga descendant. Pagdating ng 1380 dumating si Aminullah at si Karimul Makdum. Pagdating ng 1390 dumating po si Raja Baginda. 10 years, 10 years after. Si Raja Baginda po magmula sa Sumatra, Indonesia. Pinagpatuloy niya po yung mga gawain ng mga Makdum na ito, yung tatlo na ito. Pinagpatuloy niya at pinalaganap niya sa mga tao. Ito si Raja Baginda. And then later on, paglipas din ng mga panahon hanggang sa pumasok ang 14th century, pagdating po ng 1410th century or probably 1405 or 1410th century, dumating na po si Said Abu Bakar. Si Abu Bakar Si Said Abu Bakar po, ang kanyang reign from 1305 or 1310 up to 1410 up to 1457th century. Si Said Abu Bakar. Na ang kanyang given name ay Said Abu Bakar. Pero meron po siyang legal title. Na ang legal title name niya ay si Paduka Masyahari Maulana Al-Sultan Shariful Hasim. Mashallah, napakahaba. Mashallah. Siya po yung Abu Bakar na kilala natin. Yes, well, as known Abu Bakar ngayon. Pero kung tutusin yung kanyang tagang pangalan, recorded pa dahil ang haba. Mashallah. Mashallah. So ito po si Said Abu Bakar na yung sinabi natin napakahaba niyang legal name, si Paduka Masyahari Maulana Al-Sultan Shariful Hasim. Siya po yung by the year 1457, siya po ang nag-institutionalize ng Islam bilang state religion. Doon nagsimula. Oo. Siya yung ibig sabihin meron na noon pero in-institutionalize niya. Ibig sabihin parang isinaayos pa niya more. Kumbaga pinadalisay pa. At saka hindi lang yung relihiyon, sinabay niya pa yung political institution dito sa ating bansa. Doon nagsimula yung mga pamumuno Mashallah. Kaya nga siya yung first sultan na namuno doon. Ang pangalan sultan, ibig sabihin nito is power. Pag ito in-apply sa tao, siya ay powerful. Siya isang sultan. Minsan may nangatanungan yung mga tungkol sa sultan. Ano pagkakaiba ng sultan at saka yung dato tsaka yung raha? Ba magkakaiba ba ng level yun o paano maunawaan ko sa panahon ngayon? Opo, yun ang tanong ng iba. Okay, mashallah. Yan ay mga salita na kung saan tumutukoy sa mga pinuno, nagbibigay ng kumbaga identity, katulad nung sinabi natin kanina, si Shariful Hasim, yung legal title niya, siya yung namumuno nung unang panahon. Later on, tinaguriang siyang kinikilala more yung mga power niya, yung mga vested power na sa kanya. Siyempre katulad ng presidente, di ba? Si Noynoy humihingi pa ng additional power para i-execute niya yung batas na ganito, di ba? So more power na combine hanggang sa ang title niya ay sultan. Ibig sabihin power yun. So sa ibang mga small na pamumuno naman, katulad halimbawa ng barangay ngayon na tawag natin, ang tawag pa nila noon mga balanghay, limited yung kanilang mga powers, limited, hindi katulad nung malaki ang sinasakop. So ang tawag sa kanila minsan datu or raja or tuan, marami pong ginagamit na ayon doon sa kung saan sila.
Okay, Kasi I see. mga lugar noon, may kanya-kanyang mga separate mga pinuno. Sa bawat Yan. tribo. Sa bawat tribo. Opo, Hindi okay. katulad natin ngayon, meron siyang general, kumbaga, isang pamunuan ng buong kapuluan na yan. Ito yung Republika Yan ng ang Pilipinas Pilipinas, Administration, opo. di ba? Noon hindi iwa-hiwalay. Kaya Hiwa-hiwalay. merong silang katawagan. Sa banda na yon ay si Tuan tinatawag, pero pinuno siya. Opo. Sa banda rito naman, ang tawag sa kanya si Raja. Sa banda roon si Sultan. Sultan, yung dabuong Sultanate of Sulu. So malaki yung kanyang power sinasasakupan. Okay. Ayan. So later on itong pagdating nung 1457, yun na nga sinabi natin, nagkaroon na ng state religion and state politics. Opo. Diyan sa hulo nagsimula. Pagdating ng mga year 1467, ito na yung reign nila Sultan Kabungsuan. Pagdating naman ni Sultan Kabungsuan, siya naman ay dumiretso doon sa gawing Maguindanao, yung Central Mindanao ngayon, yung Cotabato. Okay. Pero opo. bago dumating si Sultan Kabungsuan, may mas nauna pa sa kanya. Ang pangalan niya ay